Good morning, good morning, good morning team! Nandito tayo ngayon sa BYD Balintawak. Magpapa-adjust tayo ng horn sa busina ni Pansita kasi 'di ba? Meron pa rin siyang konting delay dun sa bandang baba. Okay? And then at the same time, magpapalinis na rin tayo ng aircon. Meron silang bagong process dito na hindi kailangan baklasin yung evaporator or yung dashboard. Okay? Yan ang gagawin dito sa BYD Balintawak. So, si Panchita nandun na sa loob, pre-prepare na. Habang ginagawa yon, let me just give you a quick tour dito sa BYD Balintawak. Kasi matagal ko nang gusto pumunta dito. Ngayon lang, finally, nakarating din tayo. This is EDSA, no? Northbound. Ayan. Papunta na ng NLEX yan. Malapit na sa entry point ng NLEX. And nandito lang sa tabi ang BYD Balintawak. Ang laki-laki pala dito sa BYD Balintawak, eh, no? So dito sa front, malaki yung parking space nila. And eto meron silang AC Mobility EV charging hub and DC fast 60 kilowatts. Ayan, dalawang CCS2. Nice. Dito sa right side, dito yung entrance ng service nila. Okay? So kapag kagaling kayo sa EDSA, northbound, no? Mauuna tong pasukan ng service. So turn right na kayo dito and then andun sa dulo, papasok kayo, turn left. Nakapasok tayo sa showroom. Ayan. Good morning, sir. Ayan. So meron na silang naka-display dito na bagong BYD Seal 5. Ayan. And then of course, BYD Sea Line 6. And then BYD Atto 3, BYD Shark 6 DMO, BYD E-Max 9, and then andun yung Tang. So syempre guys, kapag sinabing BYD Balintawak, sino agad ang naiisip nyo? Very popular tong taong to pagdating sa BYD community kasi napakagaling, very technical, marami na siyang mga naitulong sa community, mga issues na na-resolve, and very popular talaga to. Sino? Kapag BYD Balintawak, syempre, si Sir Rick Garcia. Maya-maya, sasamahan niya tayo. Okay guys, nandito na si Sir Rick. Oh, di ba? Morning, everyone. Oh, yan. Syempre kilala niyo siya. Yeah. So, Sir, paliwanag lang natin konti yung gagawin natin for today, ano? Kasi nga magpapa-adjust ako ng horn, tapos magpapa-cleaning ako ng aircon. Okay, so number one, yung sa horn. So we'll be doing yung adjustment sa contact point. Basically, yung concern ni Sir Francis is the lower part of the pad. So yun yung isa gagawin natin. Second is, yun nga, based on sa mga ano natin is mga 1 year na is the smell. Yeah. So we'll be doing yung tawag nating no backlash na evaporator cleaner. So may 3-step siya na yun nga, I explain later. Medyo refresh. Ang difference lang dito, walang backlash. So iwas tayo sa mga kalug-kalog when we remove the dashboard. Second is, syempre, we use a bore scope. So yung bore scope during cleaning, later makikita rin natin na nakikita natin kung ano yung mga parts na nilinisan talaga. So hindi tayo parang bulag when doing the evaporator cleaning. So magdadagdag lang ako doon sa binanggit ni Sir Rick kasi para sa ating mga matatagal ng may kotse, di ba? Ang number one concern talaga noon kapag nagpapalinis ng aircon, yung pagtatanggalin yung evaporator sa ilalim ng dashboard. Tapos mga 10 years ago, yung mga models ng kotse, buo na ang dashboard. Ngayon, pag magki-cleaning ka, mahirap na dukutin yung evaporator. Yung tendency, binabaklas yung buong dashboard. Ngayon, guys, kayo, yung mga cage bracket natin dyan, nakaka-relate kayo. Ayaw nyo magpatanggal ng dashboard. Bakit? Kasi mahirap pag binalik. Mamaya may isa-dalawang screw na hindi maibalik. Kalampag yan. Yes, Rattling ang kapalit niyan. So, And nakaka-irita yan. Yes. So, ngayon naman, may mga, hindi naman totally new talaga yung no backlash. Meron nang gumagawa niyan before. Okay? Kaya lang, eto dito, iba ang procedure nila. Ibang technology. Yung before, ang ayaw naman natin doon kasi parang hindi ka kampante kung talaga bang nalilinis. Di ba? Yun. Kaya ako din actually, hesitant ako. So, torn ka between papatanggal ko ba yung dashboard ko para malinis thoroughly, pero risk naman na baka hindi maibalik ng maayos, or magpapa-no backlash ka, pero baka hindi rin malinis ng mabuti. So yan ngayon ang ipapakita ko sa inyo, itong bagong procedure dito,
Yes, no backlash, pero iba. Ibang technology, ibang process, iba yung tools nila. Alright? Before the procedure starts, meron silang step na ginagawa. Meron silang camera. Look at this. Ayan, no? Nakapasok na doon sa loob. And meron silang preview, kumbaga. Ma-i-inspect kung ano yung current condition ng evaporator. Guys, ito kasama natin si Ramon. Ipapaliwanag niya sa atin yung mga cleaning agent, mga cleaning chemicals na gagamitin. So, yan po, bago po tayo mag-perform ng evaporator cleaning, so may chemical po tayo na ginagamit. Unang-una po, yung step 1, sa part naman po na to, susundan nyo lang po. May step 1 po siya, ito po yung unang gagamitin. And then, step 2, ito naman po. And then, step 3, ito na po. Ayun, so doon pala ikakabit. Opo. And then, what's very cool about it is habang nagbobomba siya, nakikita niya yung nangyayari sa loob. So, hindi siya yung tsamba-tsamba lang na basta lang bubugahan. Talagang nakikita niya kung nalilinis. Yan na yung chemical. So guys, nag-start tayo ng mga, ayan, 8:30, 8:32, gano'n. Isa din sa nagpapabilis na maging madumi yung evaporator is kapag mahilig kayo mag-open window. Kasi syempre, yung mga dumi galing sa labas, dala ng hangin, pumapasok sa kotse, dumadaan dyan. Ito po, sir. Ayan, pati nga ng camera yan. Oo, kaya... So, na ano po dyan, tutok po dyan. Oo. Yan, yung drain actually yan ng sa aircon. Di ba guys, pagka nagpa-park tayo, may mapapansin mo may tubig na sa parking floor mo, no? So, dyan din yun yung drain. Yung sa step 1 natin, ito na yung yan na yung duming nakuha. Galing, no? Guys, kasama natin dito si Sir Louie. Paliwanag lang niya sa atin kung ano ba yung mga iba-ibang chemicals na yun. Step 1, 2, and 3. Ayun sir, no? Meron tayong 3 steps para sa pagki-cleaning na ginagamit nating chemical. Ang step 1, ito ang pinaka-detergent natin. At ang purpose nito is para palambutin lahat ng mga dumi na nag-build up doon sa evaporator natin. Kung makita nga to, makikita ang result nito doon sa mga drain. Then we have the step 2. Ang step 2 natin ng cleaner. After natin palambutin yung mga dumi sa evaporator, ito naman ang mag-clean sa kanya sa evaporator, ililinisin nito para yung mga lumambot na dumi ay mailabas na niya. Then, the last step is the step 3. Ito ang purifier. Ito na rin ang, kumbaga, para itong nagbabanlaw, lilinisin na, tatanggalin na natin yung mga chemical doon. At the same time, ito na yung antibacterial doon sa system. Para fresh ang unit natin paglabas after ng evaporator cleaning, ng AC cleaning natin. Step 1, 2, 3. Kaya pala very thorough talaga ang cleaning. No? Yes, sir. Hindi tayo katulad ng iba lang na basta lang na nalinis. Gumagamit ng paglilinis. Yeah. We use the chemicals. Nice. Okay, thank you, Sir Louie. Yan, step 2 na. Step 2. Mabilis lang, ano? So, yung cleaning niya, hindi yung tsamba-tsamba. Talagang pinpoint accurate na tinatamaan yung dumi. Okay guys, step 3 na tayo. Ayan. Ang bilis lang, no? So, ayan ngayon yung drain, for sa step 3 na to. So, hindi na siya kasing dumi compared to step 1, yung kanina. So, tapos na yung step 3 natin, So, sir, ano pa tong ginagawa mo ngayon? So, check ko po kay kung may na ano pa po, hindi na anuhan na Nalinis? part na linis. Ah, okay. So, may final checking pang ginagawa. Parang QA. Oh, galing, no? So, iniisa-isa pa niya. Tinitingnan niya kung talagang nalinis bawat isa, bawat sulok. So, yan. Natapos na po natin yung evaporator cleaning. From step 1, ito po yung nakuha niya. And then yung step 2, ito naman po. And then yung step 3 po, yan naman po. So, kung mapapansin po natin, sa step 1, medyo dark pa po yung ano niya. Kumbaga sa ano po, is yung dumi, nalinis na po ng ano. So, sa step 2 naman po, ito po yung pagkakaiba niya.
And then sa step 3, kaya kung mapapansin po natin sa step 3, medyo malinaw na po talaga siya. Clear na eh, no? Pero considering ano pa kasi yan eh, sinabi mo nga medyo malinis pa yung aircon ko, ano? Opo. Para sa mga 2-3 years old, Opo. mas madumi yan. Mas madumi po yan. Oo. Kung mapapansin nyo, yung mga result ng mga dumi na nakuha natin sa unit, wala kang mapapansin ditong mga buo-buo o mga debris na dumi. Kasi the chemical is well designed para sa mga AV, no? And as well as the purpose of the chemical itself, yung active ingredients niya, ang ginagawa niya is tinutunaw niya talaga yung mga dumi or surfactants na nabuo sa evaporator natin. Kaya kung mapansin nyo, wala yung mga debris doon sa chemical. Kasi dapat nangyayari filter, dyan. ano? Oo, di ba? May mga alikabok yan, may mga dumi, dapat makikita natin yan na buo pa rin. Pero dahil dun sa effectiveness ng chemical natin, tinutunaw niya yun. Yes, sir. Agree ako dyan kasi mga previous cars ko na ice, nagpapa-aircon cleaning ako, nilulubdob na yan sa basin sa chemical Oo, di ba? cleaning, di ba? Yes. Makikita mo eh, may Makita mga mo nandun yung mga buha-buhangin. buo. So Yes. bakit ba ganun? Kasi Oo. pag tiningnan natin, ang evaporator talaga kasi, it is somewhere in 1 to 2 inches thick. Oo. So kung buo lang na palalaglagin ng chemical natin, yung mga dumi na nasa ibabaw, maaring maipit lang sa ibaba or sa gitna. Nandun pa rin. Yes. Pero pagka yan ay dinisolve ng chemical natin, sure ka na lahat yan babagsak sa loob See. ng... Kaya pala may 3 steps eh, no? Yes, sir. Yun ang siya pinaka-purpose niya. Hindi siya isang general cleaner lang na... Yes, na isang chemical lang, yun na Oo. kagad. Hindi. So may kanya-kanyang strength. Yes. Yun din, no? Kaya we put it was step 1, 2, 3 to make sure na masusunod natin by sequence. Yes. Hindi pwedeng mauna ang 2, hindi mauna ang 3. It should be 1, 2, 3. Nice. And this is a good chemical designed for EVs. Tapos na yung 3 steps natin for cleaning, ano? So right now, pinapasettle lang ng konti yung chemical bago ibalik. Alright? So, mga few more minutes na lang. Papalitan din nila yung cabin filter ko. So ito yung luma, madumi na. Yun yung bago. Para fresh na fresh ang feeling, no? Okay guys, so tapos na yung aircon cleaning natin. Ayan, binabalik na. Ang next na sadya natin dito sa BYD Balintawak is yung horn update. So paliwanag ko lang, ano, previously nagkaroon na to ng updates as firmware lang kasi nga may delay. Pero sa akin, merong kakaibang case to si Panchita and a few others. Konti lang daw ang may ganitong problema. Yung kaibigan nating si Chester, may ganito rin siya ang problema. Mukhang physical contact ang problema. So, ang nangyari, yung delay nawala. Pero pag dito ka pumindot sa taas, ayan, nawala yung delay. Okay? Pero pag dito na sa baba, ayan o, wala. Pag diniinan ko ng sobra, wala na rin pala. The last time na ginamit ko to meron pa. So ngayon, halos wala na. So I think, contact na. I think physical contact na ang problema. Okay? So yan ngayon ang titingnan ng team dito ni Sir Rick sa BYD Balintawak. Okay guys, ang kasama naman natin this time si Dom. Okay? Siya ang gagawa ng horn adjustment natin. So first step, kailangan tanggalin yung 12-volt battery. Okay? Kasi anything na kailangan mong galawin sa electrical ng kotse, mapa-EV man or hindi, para safe, kailangan tanggalin muna yung 12-volt battery. Meron po tayo niyang ginagamit na SST para po... Ano yung pantusok SST? Po. Special tools po. Okay. So Pero hindi pala use- pwede basta-basta mag-DIY, ano? Tapos yung ano natin dyan, sir, kaya po siya nagkakaroon ng loose contact po dahil po dito sa 4 na 4 point niya po. Yan yung mga contact points. Yes, sir. Okay. So pag medyo galit ako at hinampas ko yung busina, galit ako may binusinahan ako, lumulubog siya. Yes, sir. Third na. I-testing natin, sir. Okay. Ayun, ang bilis lang. Testing na natin. Uy, suwabe. Tingnan nyo naman, oh. Oh. Halos effortless na. Medyo matigas lang sa taas, no? Normal yon. Yes, sir. Normal na mas matigas sa taas. Pero syempre, mas madali na dito. Dito na ako ulit. Okay, grabe, ang bilis, no? Within 1 hour, natapos yung aircon cleaning, pati yung adjustment nung
sa horn. Nagbi-video pa ako niyan, pinapa-stop ko pa. So, I think 45 minutes, sir, ano? Mga Tapos, 45. kung aircon cleaning lang, 30 minutes, may allowance pa yon. Alright? So, sir, pa-share naman sa atin, sa mga viewers natin, magkano yung aircon Okay. cleaning. The price of the aircon cleaning is 4,462 for the set ng 3. And then for the horn update, syempre it's free naman. But of course, we recommend na mag-schedule ng appointment. So you may contact us on our Viber or call our 0917-138-9171 or look for Abby or Elaine, our CROs. Yan, sir. So, yun. Guys, importante magpa-schedule kayo kasi marami na ang mga BYD owners ngayon, napupuno na talaga mga dealership. So, importante magpa-schedule kayo. And then, sir, may libreng, Yes, sir. diba? Avoid Yun. So, again, di na ngayon pinapromote to for Balintawak. So, nationwide, you'll get a free cabin filter. So, at any dealership, that's care of AC Mobility. So, we like to thank AC Mobility for providing that. And then, if you book naman for BYD Balintawak, we have a dealer initiative na you'll get a free 1 liter oil. So, paano yung mechanics niya? So, if nagpa-service ka 1 year or 20K, tapos sinabay mo yung aircon, you'll get a free 1 liter. So, in case Nice. naman na kunyari, sir, nagpa-service ka, tapos medyo hindi pa ayos yung budget, so, pwede naman po yun sa next PMS mo, mabibigyan namin yung 1 liter. So, kunyari, after 30K, nagpa-service ka ng aircon cleaning, yung 1 liter mo, you'll get it sa second year PMS mo. So hindi ka mag-aalala na baka mawala yung freebie mo, ano? So, ganun po siya, sir. O, linawin ko lang dito lang yan kay BYD Yeah, Balintawak. Baka pumunta kayo sa ibang dealership, manghingi kayo ng Ng libreng oil. Pwede naman kung bigyan nila kayo. Yes, But pwede rin. kinaklarify ko lang yung freebie na yon dito kay Sir Rick sa BYD Balintawak. So, that's it guys. Thank you, sir. Thank you, Sir, Thank you, sir. Rick. Thank you for visiting, thank sir. you, thank you. Alright, thank you guys for watching and as always, please drive safe. Bye. Ayan, pauwi na tayo. Ang laki ng difference. Nawala talaga yung asim. Kasi before the cleaning, nagko-complain na si Madam Pea. Pagbukas, yun, alam mo yun, pag bago bukas ka ng car, bagong bukas ng aircon, may maamoy kang asim. And sometimes, pa nag-change siya ng temperature or kasi nag-auto adjust siya, di ba? Maya may lalabas na konting asim. So right now, wala. Feeling fresh, feeling brand new na ulit. Nice. Ganda.